Meron daw pinakamalaking barko para sa Philippine Coast Guard na bibilhin sa South Korea sa Hyundai Heavy Industries. Wow, para na rin parang magkakaroon na rin tiyata tayo ng monster ship. Parang siya Chinese sa Chinese Coast Guard na sila ay merong monster ship. So magkakaroon din daw tayo ng monster ship. Parang ganun pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na balak bilhin. So ito ang ating bibigyan ng reaction video Reaction video, komentaryo, suggestion at kung ano man mga saloobin nyo, pwede rin naman kayo magkomento diyan. Kasi itong balita na to, ito yung napapanohang balita, ito na mainit ng balita tungkol sa West Philippine Sea, no? Alam niyo naman na West Philippine Sea, no? Talagang gustong-gustong kamkamin ng mga Chekwa na to, yung ating mga isla diyan. Kaya nga nagdadagdag ng mga assets ang ating gobyerno ng Pilipinas para sa maglayag diyan sa West Philippine Sea. Kaya nga ito balak nilang bilhin pinakamalaking barko. Okay, no? So kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magumpisa. And also please paki-subscribe din kay Philippines Defense Enthusiast. Okay? So itong video na to sa kanya to, no? Bibigyan lang natin ng reaction video, komentaryo. Kasi ito yung mainit na balita sa ngayon sa West Philippine Sea na kailangan natin na magkaroon ng barko. Okay, so umpisa na natin. Sa tuwing magkakaharap ang mga barko ng China at mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, di maitatanging kitang-kita ang napakalaking diferensya ng laki ng ating mga barko at kanilang mga barko. Ang mismatch na ito ay alam na alam ng ating Philippine Coast Guard, kaya naman nasa kanilang pipeline na rin ngayon, at bahagi ng kanilang modernization program, ang magkaroon ng mas malalaking mga barko sa kanilang West Philippine Sea Fleet. At ito ang dahilan kung bakit ang Hyundai Heavy Industries ay gumawa ng disenyo ng napakalaking barko, at kanilang ipinakita sa ating Philippine Coast Guard sa nagdaang Asian Defense and Security Exhibition 2024, bilang solusyon sa requirements na ito ng ating Philippine Coast Guard. Sa bigat ng barkong ito na 5,500 tons, ay mahigit 3 beses itong mas mabigat kaysa ating Magbanua class na siyang kasalukuyang pinakamalaking barko ng ating Philippine Coast Guard. Tingnan nyo mas malaki pa sa barko ng BRP Teresa Magbanua itong magiging bibili ng ating Philippine Coast Guard sa Hyundai Heavy Industries sa South Korea. Mas malaki pa sa Teresa Magbanua. Kung haba naman ang pag-usapan, ay may haba itong 140 meters, mas mahaba pa kahit pagdugtungin pa ang 3 Parola class. Ito ang magiging pinakamalaking barko ng ating Coast Guard, at maaring pinakamalaking barko na maglalayag sa West Philippine Sea, at mas malaki pa ito sa mga barko ng China na nakadeploy ngayon doon. Tingnan nyo naman mas pinakamalaki pa sa mga Chinese patrol vessel dyan, itong barkong ating bibilhin sa South Korea. At kahit ng mga malalaking barko nila ngayon doon, na kanilang ginagamit pang bangga sa ating mga barko, maliban sa kanilang pinakamalaking Coast Guard vessel na tinawag nilang The Monster. Ang The Monster ship na ito ng China, ay may 165 meters na haba, at 12,000 tons na bigat. Mas malaki man sa barko na offered ng Hyundai Heavy Industries, ngunit ang monster ship na ito ng China, ay bihira lang dinideploy sa West Philippine Sea. Kaya ang offered vessel na ito ng Hyundai, ay ang siyang magiging hari sa laki doon pag nagkataon. Tama mo. Ayun kung nagkataon talaga,
Ayun ang pinakamalaking barko na maglalayag ng Philippine Coast Guard dyan sa Philippine Sea, sa West Philippine Sea. Pinangalanan ng Hyundai Heavy Industries bilang HDP 5500 ang barko na kanilang ino-offer sa Pilipinas. Ganito man siya kahaba at ganito man siya kabigat, ngunit kaya pa rin niyang maglayag sa bilis na 25 knots. Yun. Ito ang pinagmalaki ng Hyundai Heavy Industries sa nakaraang Asian Defense and Security Exhibition 2024, at isa ito sa center of attraction ng kanilang display of ship models sa nasabing show. Maaring nasa isa o dalawang barko lamang ang initial procurement ng Philippine Coast Guard, dahil sa kailangan ng malaking halaga ang pagbili nito, at marami pang mas maliliit ng mga modelo ng barko ang nasa procurement list din ng Philippine Coast Guard, na kumakain din ng malaking halaga. Halata man ang suliranin ng Philippine Coast Guard sa budget na kakainin ng kanilang mga procurement projects, ngunit may magandang development sa partnership ngayon ng Pilipinas at South Korea, Yun. na maging solusyon sa problemang pinansyal ng Pilipinas, sa pagbili ng mga kailangang mga barko para sa ating Philippine Coast Guard, at Yun. pati na rin sa Philippine Navy. Kung tutusin talaga, no, ang problema dyan budget. Pero para sa akin kayang-kaya ng gobyerno ng Pilipinas yan na bumili ng mga ganyang kalalaking barko. Pwede rin kayo mag-commento rin comments dyan mga guys 'Di ba? Kayang-kaya bumili to kung walang kung walang mga kumbaga mga illegal. mga illegal na gawain sa gobyerno, no. Kayang-kaya kayang-kaya kahit taon-taon pa, no. Kahit every year pa kaya nilang bumili ang Pilipinas ng barko, magpalakas ng military. Pwede. Ayun ang para sa aking para lang sa akin sa akin talaga. Tulad ng Japan at France, sa pamamagitan ng mas pinalakas na ugnayan ngayon ng Pilipinas at South Korea, ay nakaanda na ang pamahalaan ng South Korea na magbigay din ng official development assistance sa Pilipinas, o ang tinatawag na soft loan, upang matulungan ang bansa na mabigyan ng pondo ang mga pangangailangan nito sa kanyang economic development, at pati na rin ang kanyang maritime law enforcement at military modernization program. Bagamat bawat taon ay mayroong paglalaan ng pondo para sa modernization ng ating mga maritime agency tulad ng Coast Guard at BIFAR, at ganun din sa ating hukbong sandatahan, ngunit di makakailang mas umaasa ang Pilipinas sa official development assistance o tinatawag ding soft loan, mula sa bansang Japan at France, sa pagbili ng mga bagong mga barko para sa Philippine Coast Guard. Kaya di na nakakagulat kung bakit nag-o-offer na din ang gobyerno ng South Korea ngayon ng official development assistance, upang masiguro nilang tuloy-tuloy ang pagbili ng Pilipinas ng mga barko mula sa kanila. Tungkol naman sa iba pang mga klase ng barko na kailangang bilhin ng Philippine Coast Guard upang magkaroon ng maaasahang puwersa, ay nangangailangan sila ng small, medium, and large na mga vessels design. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming mga modelo ng mga barko sa parehong Coast Guard at Philippine Navy, na dinidisplay ng Hyundai Heavy Industries sa nagdaang Asian Defense and Security Exhibition 2024. Tingnan nyo naman ang gagandang barko niya na ina-offer ng South Korea. Dapat talaga magkaroon tayo niyan. Maraming barko na ikakalat sa West Philippine Sea. Kasi nga kulang talaga tayo Pero kaya talaga Kayang-kayang bilhin talaga yan Ewan lang natin sa ating gobyerno, no? Kayang-kayang bilhin yan. Kaya kailangan talaga natin maraming barko. Kasi nga, itong bansa natin, napapalibutan ng dagat Napapalibutan ng dagat. Kaya kailangan natin ng maritime patrol o magbabantay sa ating mga teritoryo. Pinakita ng Hyundai Heavy Industries ang kanilang mga Coast Guard vessels design mula sa 500 tons, 1,200 tons, 2,200 tons, at malalaking mga 3,200 tons, at syempre ang pinakamalaki na 5,500 tons, dahil ito ang Yun ayun ang pinakamagandang bili ng Philippine Coast Guard, no? 5,000 tons. Ang laki nun.
Parang monster ship ng China yun. Hanap ng Philippine Coast Guard, base sa impormasyon na binigay ng Philippine Coast Guard sa kanila. At syempre ang good news, ay handang-handa ang gobyerno ng South Korea na magbigay ng official development assistance para sa mga barkong ito. Yun. Kaya malaki ang posibilidad na matutuloy ang pagkuha ng Pilipinas sa mga barko na ito ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea. Ayan mga guys nakita nyo naman ang balita na ang Pilipinas ay may balak bumili ng pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard sa South Korea. Sana nga matuloy ito sa ganun medyo dumami naman ang ating asset. Tsaka sana kahit pa sa palagay ko kailangan talaga pag may mga bagong barko na ganyan, dapat maging matapang na maging matapang na yung mga ating mga Philippine Coast Guard kasi may malaki ng barko kung di wala rin namang kwenta yan kahit gaano pa kalaki kahit higanting barko pa yan kung di naman lumalaban o hindi naman lumalaban na gera yung kumbaga hindi sila nagpapasindak kasi nga malaking barko. Kung kahit malaking barko pa yan, kung sinisindak-sindak lang sila ng mga Chino, baliwala yung malaking barko ng Philippine Coast Guard. Alam nyo na yan ibig sabihin siguro, kahit ba malaking barko pa yan, kung hindi naman gumagawa ng ganti. Kung babanggain lang, magpapabangga lang. Ay nako, ewan. Okay so hanggang dito na lang tayo mga guys Kung bago ka pa lang sa aking channel please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?